Okay, itong muli po ang inyong Pinoy Firearms Instructor, Nagasmith din naman. At bago ako magpasalamat at bumati ay gusto ko lang munang basahin ang katanungan ni Cherry May Limbago. O baka yung mga baril ninyo may ganito rin problema. Sabi niya, Sir, bakit pag hindi ko inilagay ang safety grip walang malfunction? Pag inilagay ko ang grip, safety doon naman nagmamalfunction. Idol ko po kayo. Okay, may mga tanong din dito na tungkol dyan. Naipaliwanag ko na yung mga tungkol sa mga ganyang problema, yung mga nag-hapkak. Bakit pagka wala tayong 1911 ngayon eh. Pagka nilagay niya yung safety grip, okay naman, nagpupulkak. Pero pagka nilagay niya yung safety grip, ay okay, hindi pag nakalagay yung safety grip ay hindi mapulkak pag inak mo. Pero pagka hindi nakalagay yung safety grip, okay naman, napupulkak. So, hindi nakalagay yung safety grip, masakit sa kamay yun. Okay, sasagutin natin yan. At gusto ko lang magpasalamat sa ating 37,800 plus na mga subscribers, lalo tigito sa mga hindi nag-skip ng ads dahil nga tayo ay isang charity vlogger na may 6 na estudyante na tinutulungan, anak ng mga single parent. Kaya nga meron tayo ditong GCash number na kung gusto ninyong tumulong sa ating mga estudyante ay welcome po ang inyong mga tulong at pasasalamatan natin ang ating mga sponsor na nakakatulong do sa ating mga beneficiary. Dahil tayo nga po isang charity vlogger na naisip ko na yung kinikita ko dito sa YouTube channel ay itulong ko sa mga bata na yan. Dahil okay naman yung sweldo ko dito sa aming kumpanya, yung kinikita ko dito at wala naman tayong pinapag-aral na. So it's time naman na tumulong na tayo sa iba kalabasan na tayo ay hindi naman tumulong. Yung kikitain natin dito, itutulong na lang natin sa kanila dahil yun talagang aking purpose, yung aking pagtuturo sa inyo, yun ay bonus na lamang. At ayaw ko kasing gamitin yung mga bata, gawa ng content para manghingi ng tulong. Di, yung malit kong kaalaman na lamang ang gamitin ko. Pero kulang yung kinikita natin sa YouTube, 5,000 lang. 6,000 kada linggo ang ating budget sa bawat, sa 6 na bata, 1,000 isang bata. Okay pa, at pasalamatan natin yung ating mga sponsor sa panguna ni Alfredo Isidro, shout out sa iyo. Ordosipay ng Las Piñas, kay Architect Arnel Salvador ng Kuwait, si Jubel Platon, Buy Umay ng Riyadh, Saudi Arabia, happy vacation sa iyo. Si Umbit ng Kia Motors Kuwait, si Anthony Evangelista ng Pasay, si ayaw magpakilala ng isa, si Adrian, tawagin natin sa pangalang Adrian A. At si Conrado Ulalio at si Junard Diaz. Tayo po hindi tumitingin sa laki ng halaga. Ang importante po tayo nakatulong at kung yung mga tulong natin ay pagsasama-samahin natin ay di mas marami pa tayong bata na matutulungan dahil marami rin bata nangangarap. Okay. So ayan at sagutin natin yung katanungan ni So lagi ko itong pinapaliwanag. Ito yung sinasabi ko palagi na ito ang puso ng Ito ang puso ng mga 1911. Okay, may mga safety grip. So yung ating pandemo naputol na yung ito yung pang safety grip. Ito yung pang safety grip. Ito yung pang disconnector at ito yung pang sear. Ito yung tumutulak sa sear. So ganito yan. Itong safety grip, ang spring nito ay patras. Patras yung safety grip nito, kumbaga yung spring niya ay sandali. Mamaya ka na tumawag at ako'y gumagawa ng video. So ganito. Yung spring nito ay nakaganon dito. Yun yung isang spring na naka-atras dito.
At yun yung tumutulak sa safety grip. Tumutulak sa safety grip. Kaya pag yung safety grip ay inano ninyo dito, lumalabas, pag inano ninyo ay papasok tapos babalik na ganon. Babalik. So yung safety grip ganon. At yung safety grip na yon ay yun yung tumutulak do sa trigger bow para hindi niya ma-disconnect yung trigger niya. Nakaano yun. Para hindi niya ma-disconnect yung yung sear. Ganito kasi yan. So ito halimbawa ito yung hammer, ito yung sear. Yan, napaliwanag ko na sa inyo. Ito yung full cock niya, diyan niya sumasabit. Hindi ito pang 1911 pang Glock ito. Pang ano to. Diyan niya nakasabit, nakaganyan yan. Bakit pagka nakakabit yung safety grip ay hindi kumakagat dito? At dito lang sa half cup kumakagat. Ayan tapat natin sa puti. Dito lang. Diyan lang kumakagat. Ito yung half cup eh. Ngayon, pagka inano mo, pagka nilagay mo yung grip, ang sabi niya, yung safety grip, ay hindi kumakagat dito. At dito lang kumakagat. Ang ibig sabihin, pag nakalagay yung safety grip, ay mahina yung spring nito. Yung itong nagtutulak nito. Kasi yan yung nagtutulak nitong, ito, yung nagtutulak nito sa baba. So, pag inilagay mo yung safety grip, ay humihina ito. Ang ano ko dito, baka sira itong ninyo na to. Baka hindi nakatama. Pag inilagay niyo yung safety grip, baka kumakawang itong isa na to. Umaatras. Okay, baka umaatras ito. Dahil ito yung nagtutulak sa sear eh. Ito yung nagtutulak sa sear. O di kaya naman, baka naman yung safety grip ninyo ay sobrang matigas naman. At ito naman ay sobrang malambot. Paano ninyo ito ito tinuturo ko palagi ito alam naman ninyo, alam mo na, umay na ako sa pagtuturo nito. Kasi nga, yung mga turo ko nung una, hindi ninyo pinapanood. Hindi ninyo inintindi. Kung gusto talaga ninyong matuto, panoorin ninyo yung mga una kong video para malaman ninyo yung mga function. Ang sasabihin ko sa inyo, ang tinuturo ko mga function. Hanggat hindi ninyo alam ang function ng baril ninyo, hindi ninyo yan magagawa. Believe me, believe you. Hindi ninyo alam ang function bakit nagkakaganon, bakit nagkakaganire. Alamin ninyo ang function ng bawat parts ng baril ninyo. Kung gusto talaga ninyong matuto. Ang function nito, itong mahaba na ito ay itulak itong sear. Itong sear para kumagat dito sa hammer. Ngayon, bakit pag inilagay mo yung safety grip mo ay naapektuhan ito? O maaring tingnan mo baka hindi ito tama ang hindi tama ang pagkalagay mo nito. Ito may tinatamaan ito sa loob. May tinatamaan ito na na slot dito. May kanal na pahaba dito. Baka hindi nakatama. Una, pangalawa, baka naman yung spring mo ay yaring yaring bahay lang. O yaring bahay lang. Tapos hindi ka marunong mag-tune up. Kung yan ay yaring bahay lang at hindi mo naman kayang gawin ng maayos, ay palitan mo ng original. Tingnan mo rin kung yung iyong sear ay baka yan ay yaring bahay din lang o yaring backyard ang tawag ko. Kasi imposible yan kung yan ay mga original na mga 1911. Alam naman ninyo maraming 19. Disclaimer hindi ko inaano yung mga ibang baril dyan. Hindi ko alam talaga. Baka naman yung sear mo na yan. Kasi yung sear ng 1911 parang ganito. Ganyan lang yun parang half moon. Ayan, parang ganito rin lang kalaki ito. Yan, half moon yan. Na ang pin nun ay nandito. Baka naman din yung pin ay luag na. Baka naman luag na yung pin. So pagka nilagay ninyo itong safety grip na tumutulak dito ay nadidis yung ibig sabihin ay nadidis function ito. Ibig sabihin nadidis function ito itong mahaba na to. Kaya so ibig sabihin pag inilagay mo yung safety grip mo, kumakawang ito. Umaatras ito.
ito dapat ay palakasin mo. Ang pagpapalakas nito, paabante ha, paabante. Ito naman ay nababalik naman itong ganyan. Huwag mo lang bibiglayin at magagaya dito, o putol yan. Pwede mo naman ganun-ganunin yan eh. Ganun-ganunin mo, tapos titingnan mo kung umaabante. At kung talagang hindi na maayos ito, di palitan mo to. Palitan mo ito. At tingnan mo rin yung ito, baka naman ito namang ano mo ay ispalinghado na. Malalaman mo naman yung original na sir. Dahil yung hindi original po, bakat-bakat ang kikil dyan. Hindi man makinis, hindi man kamukha nung mga ganito na makikinis ang pagkagawa. Oh. Tingnan mo rin, baka ito naman ay talagang pudpud na rin. So ganoon, at chichikin ninyo yung mga parts ninyo. Kung alamin din ninyo kung yan ay. Pero ang inaano ko lang talaga sa inyo, alamin ninyo ang function ng inyong mga baril. Kung bakit kumakagat ito dito? Bakit yan ay kumakagat yan? O dahil nga ito, itinutulak yan ito. Ngayon, kung ito ay sinasabi kong palagi, malalay ang pagkatulak nito. Kumbaga hindi siya talaga tulak na tulak dito. Hindi talaga tulak na tulak siya dito sa kanyang shear spring. Malalay lang, parang nakalapat na ganyan. Tapos, ito namang spring ng, kasi tatlong spring ito eh. Ito namang spring ng safety grip mo, pag inilagay mo ay baka naman ito ay gumaganon. O, nababago ang tayo. Baka ito naman, ito dun sa loob ay tingnan mo kung ito ay okay ba. So, mahirap talagang anuhin yan dahil hindi ko kita yung baril mo. Hindi ko kita. Yan ang mga posible na chichikin ninyo. Kung ang spring mo ay talagang mapapansin mo naman kung ang spring mo ay yung mga ginagawa lang na hindi maganda eh. Kung hindi mo kayang gawin yung spring mo na maganda, palitan mo na ng bago. Okay? Palitan mo na ng bagong original na spring. May nabibili naman ito. Baka yung spring mo kasi ay mga spring lang na pinulot tapos ay madaling maayos. Ito pang masasabi ko sa inyo, kung ang mga gamit ninyo ay mga paltik, mga danaw, okay yan kung pag-aaralan lamang ninyo. Pero kung yan ay gagawin ninyong pang self-defense o pang home defense, huwag ninyong asahan. Ipapahama kayo niyan. Hindi ko inaano yung mga homemade, mga paltik na yan, dahil dyan ako na unang nag-umpisa. Yan ay pinag-aralan ko. Kaya alam ko na yan ay hindi mapapagkatiwalaan. Maayos mo ngayon yan. Ayos yan sa practice mo. Baka pagdating ng kagipitan mo ay hindi na ayos yan. Yan lang ang masasabi ko sa inyo. Sa mga may baril na paltik. Inayos mo ngayon yan. Okay. Pero hindi mo alam. Akala mo ayos na yung baril mo. Papalya yan. Pumapalya yan. So, yun ang advice ko sa inyo. Pero pwede ang mga paltik na yan, yung mga home defense na yan, yung mga pag-aralan lamang ninyo. Pero dapat may baril kayo na original, na pang home defense at pang self-defense ninyo. Huwag ninyong asahan yan. Pag-aralan ninyo yan, walang problema. Pagpraktisan ninyong gawin, katayin ninyo, ninyo. Dahil kung naman bibili naman kayo ng original na baril, tapos ay kakatayin ninyo, pag-aaralan ninyo, magastos naman yun. Bago ako bumili ng original na baril, nag-practice muna ako dyan sa mga paltik na yan, sa mga home defense, na mga pinag-practice ako muna yan. No, ako'y marunong na, bumili ako ng 1911 ko, federal pa, yung mura muna, para ma-upgrade lang ako. Ang ginawa ko doon, binaklas ko yung receiver, nilagari ko dito, nilagari ko dyan, ginawa kong high cap, approve. Dahil pinag-aralan ko rin yung mga high cap kung paano. Nag-aral muna ako single stack, ng high cap. So ganun ang pag-aaral ng baril. So yun lang ang ko dito. Yung mga namumroblema sa hammer, yung namumroblema sa mga hammer down. Ang tatlo lang ang ninyo. 4. Unang-una ito. Pangalawa sir. Pangatlo hammer. Ito ang puso. Dito nakasalalay ang lahat. Pag ito nagmalfunction, wala na. Ang isa dyan. Isang spring dyan ang hindi nakatama ang tune up.
hindi nagagana ng maayos ang inyong baril. So ayan, at sana naliwanagan ka doon sa paliwanag ko na unang-una ito ang tingnan mo. At tingnan mo yung mga pin, baka yan ay kalugna. Pagka gumana na itong kabila, ito naman ang nadidisfunction. Ito naman na, ito ang importante, dapat ito nakatutok sa dun sa sir. Yung sir niya, kumbaga ito yung sir niya, yan ay nakatutok dito sa baba ng sir. Okay, itong gitna na ito sa disconnector. Itong naputol ko na ito, nakapalabas ito, ay yan yung sa safety grip. Ngayon, baka naman yung safety grip mo naman ay sobrang tigas naman. Sobrang tigas. Hindi naman dapat hindi sobrang tigas yan. Dapat yan ay, yung pag ginanon mo ay yung tama lang nababalik. Tama lang. Kasi kung baka sobrang tigas yan, baka yung spring naman yan ay nakagano na. Ganon-ganon na yan. Ay di, ito ang magtutulak ng safety grip. Baka naman, kaya pag inilagay mo yung safety grip, ito naman ang maapektuhan. Ito, magbabago naman ito. Oh. Maapektuhan yung dalawa na yan. So, ganon. Okay, at sana naunawaan ninyo at babasahin ko lamang linggo-linggo ganitong gagawin ko. Babasahin ko yung mga top, yung mga weekly highlight of your most engaged audience members, including your top comments. Ito yung mga member natin na kumbaga ay full support sa ating YouTube channel. Si Boy Umay, 100 plus ang kanyang engage sa ating mga Si Miko Paul Perez, isa lang. Si Raymond Vincent, 39 ang kanyang comment at saka engagement niya. Si Brian Boots ay 30 at si Rapi ay 51. So kung gusto ninyong ma-shoutout lagi, makipagkompetensya kayo dito sa 5 na ito. Dahil linggo-linggo yan, babasahin ko yan. Yan ang ating top na mga engaged audience members, including your top comments. Okay. So, yan. At maraming salamat sa inyong panonood. Sana may naunawaan kayo. Ngayon, yung mga tanong ninyo dapat malinaw. Linawin ninyo yung mga tanong ninyo para maganda yung pagsagot ko. Kasi, pag hindi malinaw yung tanong, sablay ang sagot. Okay? Kaya tinatamad ako dun sa sagutin yung ibang tanong, hindi malinaw sa akin. Huwag ninyong tipirin yung inyong tatanong lang kayo. Huwag ninyong tipirin yung tanong ninyo, ipaliwanag ninyo ng maayos para maayos yung sagot ko. Ganun lang yun. Napakahirap pong gumawa mag-explain ng ang tanong ay hindi natin naintindihan gaano. Sabihin ninyo kung anong model, ipaliwanag ninyo kung bakit na ganun. Hindi yung nasisira yung bolt. Anong particular ang pagkasira ng bolt? Anong particular yung pagkasira ng bolt? Okay? So, at nakakailang putok bago masira yung bolt. Okay ha? Mga ganun na tanong pa ipaliwanag ng maayos para maayos din natin pagsagot. Okay, itong inyong Pinoy Firearms Instructor. I-share lang ninyo ng i-share yung ating mga videos dahil pwede na akong mag-upload na ngayon ng 2 hanggang 3 videos. Depende yan sa views. Pag marami ng views, pag mabot na ng 250 at 300, pwede na ulit akong mag-upload ng bagong views. Ng bagong videos. Dahil kung mga 100 lang ay nakakapanghinayang mag-upload ng bago. Dapat i-share ninyo ng i-share, pakitamsak para marami pa tayong videos na may upload. So ito ang inyong Pinoy Firearms Instructor. Hanggang 20 minutes lang tayo. 19 minutes na. God bless us all. Thank you very much.